sa flyweight division na lalaban itong si Kyusuke Takami at dadayuhin siya ng kanyang makakalabang Meksikano na si Angel Ayala Lardizabal. Unahin muna nating tingnan itong boxing statistics ni Kyusuke Takami. Mayroon itong 10 wins, 8 of those wins coming by way of knockout. Mayroon lamang siyang isang talo, wala pang tabla. Lumalaban sa light flyweight division, 80% yung kanyang knockout ratio. 23 years old sa kasalukuyan, orthodox ang boxing stance, mayroon itong tangkad na 5 foot and a half inches. Yung kanyang reach ay 65 and a half inches. Huling tatlong laban, April 8, 2025 kontra kay Toshiki Kawamitsu. At nakuha niya yung panalo via technical knockout sa round 6. Round 10 yung schedule. Nasundan sa July 30, 2025 kontra kay Eric Rusa at panalo siya via technical knockout pa rin sa loob ng round 10, round 12 yung schedule. December 17 taong 2025 pa rin kontra kay Rini Santiago at dito na tikman niya yung kanyang unang pagkatalo via split decision loss sa round 12. At dito naman tayo kay Angel Ayala Lardizabal mga katropa. Mayroon siyang professional boxing record, 18 wins, 8 of those wins coming by way of knockout, isang talo lamang, wala pang tabla. Lumalaban sa flyweight division. Mayroong knockout ratio na 44.44%, 25 years old sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance, 5 foot 6 inches ang kanyang tangkad, 66 inches yung kanyang reach. Huling tatlong laban, October 14, 2023 kontra kay Felix Alvarado. Nakuha yung panalo via 12 round unanimous decision. Nasundan sa August 9, 2024 kontra sa ating kababayan na si Dave Apolinario. At tinalo niya via round 6 knockout mga katropa, hindi umabot sa round 12. March 29 taong 2025, dito natikman din niya yung kanyang kauna-unahang talo sa professional boxing career kontra sa Japanese fighter na si Masamichi Yabuki. Natalo siya dito via technical knockout sa round 12. At ngayong paparating na April 11 yung kanilang schedule ng laban. So sino yung may physical advantage sa kanila? So halos identical lang mga katropa sa height, sa reach. Hindi gaanong walang advantage doon, halos parehas lang, no. So mas bata lang ng 2 taon itong Japanese fighter na si Kyusuke Takami. So proceed tayo sa power comparison. Lamang sa aking sariling obserbasyon dito, itong Japanese fighter na si Kyusuke Takami. Ang tanong lang dito kung madadala ba niya sa bagong division niya kanyang lalabanan dito sa flyweight division. Talagay ko mga katropa, kakayanin niya ito. 4 pounds lamang yung kanyang aakyatin, no? So palagay ko kayang-kaya, ba dagdagan pa yung kanyang power dito. So kanyang speed, sa palagay ko madadala pa rin naman, ano. So speed and footwork, sino yung mas nakakalamang? Sa aking pananaw mga katropa, lamang pa rin ng bahagya itong si Kyusuke Takami pagdating sa speed mga katropa, no? Kumpara dito sa Meksikano, yung mga previous na laban ni Angel Ayala mga katropa ay nakitaan natin ng hindi masyadong effective yung kanyang head movement, no? Dahil nga madali siyang tamaan din. Kaya pagdating dito, hindi masyadong mahirapan itong Japanese na si Kyusuke Takami sa kanilang laban. Dito lang, ang concern lang dito is yung endurance at durability dahil mas sanay itong si Angel Ayala sa kanyang timbang. Dito natin malalaman kung hanggang saan yung kakayahan dito ni Kyusuke Takami, kung maganda pa rin ba yung kanyang ipapakitang performance dito sa parating na laban sa flyweight division. So palagay ko mga katropa, yung power at saka yung speed and footwork pumapabor dito kay Kyusuke Takami. Subalit pagdating dito sa endurance and durability, palagay ko nakakalamang ng bahagya dito ang Meksikano na si Angel Ayala. So 10 rounds yung schedule ng kanilang laban, no? So mayroong advantage pagdating sa experience dito itong si Angel Ayala ng bahagya mga katropa. Mas lamang siya ng mga quality opponents ng mga 2-3 laban yung kanyang lamang, no? Base sa backstreak dito sa previous na experience, mas nakakalamang siya ng mga dekalibring kalaban. So dito tayo sa professional fight. Pang ilang professional fight ba ni Kyusuke Takami? 12 fights pa lamang at 20 fights na, 20 professional fights na itong si Angel Ayala. So sino ba yung mas hunger sa kanila? Parehas lang, equal, mas accurate, Kyusuke Takami. Ring IQ, dito ko pa rin ilalagay kay Kyusuke Takami. Dapat lang na maging mautak siya sa parating na laban na ito.
dito sa Meksikano na kalaban. So hometown advantage, pabor kay Kyusuke Takami dahil doon gaganapin ang laban sa bansang Japan. Quality of opponents, Angel Ayala yung nakakalamang. So dito tayo, hindi na tayo magdi-discuss yung mga anong hindi dapat gawin. So ano ba yung advantage dito na unahin natin kay Kyusuke Takami? Dapat i-outwork niya dito si Angel Ayala dahil volume puncher din si Angel Ayala, mahilig din mag-pressure. So dapat i-capitalize niya dahil sa nabanggit ko kanina, hindi naman mahirap patamaan itong si Angel Ayala mga katropa. Doon nahirapan si Kyusuke Takami sa kanyang huling laban kontra kay Rene Santiago dahil mahirap din patamaan si Rene Santiago. Balik naman dito kay Angel Ayala, so hindi ganun ka magalaw itong si Angel Ayala. Kaya palagay ko magandang laban ito dahil parihong may power yung dalawa, pero palagay ko mas may snap yung mga patama nitong Japanese fighter na si Kyusuke Takami. Kontra dito kay Angel Ayala, medyo may kabagalan ng bahagya yung mga suntok nitong si Angel Ayala kumpara dito sa Japanese fighter. So palagay ko magbibigay ng edge ito, magbibigay ng advantage, kalamangan sa kanya pagdating sa palitan ng mga suntok. So observation ko dito mga katropa, lalabas na mas mabilis, mas madiin yung mga suntok nitong Japanese fighter na si Kyusuke Takami kumpara kay Angel Ayala, lalo na kapag palitan dito mga katropa. Ang yung question lang dito is hanggang kailan, hanggang round 10 kakayanin ba kaya ng katawan nitong si Kyusuke Takami yung palitan ng suntok. Yun lang yung question dito, pero mas malakas, mas mabilis nandito kay Kyusuke Takami. So breakdown advantage, lumalamang dito si Kyusuke Takami mga katropa kumpara kay Angel Ayala. So prediction ko dito, saan ko ilalagay yung aking taya dito mga katropa, siyempre ilalagay ko sa mas nakakalamang dito kay Kyusuke Takami. Underdog dito yung Meksikano na si Angel Ayala, Liamado dito yung Japanese fighter na si Kyusuke Takami. So by decision ako dito kay Kyusuke Takami na makuha niya yung panalo, pero posible rin na magkaroon ng late round stoppage dito mga katropa So tandaan nyo mga katropa, yung style ko dito sa pagdaya, kahit pipiliin ko na by decision mananalo itong si Kyusuke Takami, subalit pagdating sa pagtaya ay tataya pa rin ako sa regular na beating lamang. Hindi ko itataya by decision dahil baka manalo by stoppage, so hindi pa rin matatalo pa rin tayo sa pustahan. So sa regular beating lang ako tataya dito mga katropa. So kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung inyong pananaw dito sa paparating na laban? Magtagumpay kaya itong Liamado na si Kyusuke Takami o ma-upset siya dito sa dayong Meksikano na si Angel Ayala Lardizabal? Paki-comment nyo na lang yung inyong mga obserbasyon din dito at yung mga prediksyon mga katropa. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli.